Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagmamahal, luwalhati at papuri kay Jesukristong Hari ng Sanlibutan. Ang kanyang biyaya at kapayapaan ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Habang naghahanda para sa pag-aalay ng Eukaristiyang ito, sa karangalan ni Kristong ating Hari, manahimik tayo sandali upang alamin kung gaano tayo naging tapat sa Kanya. Para sa mga pagkakataong sa salita lamang naming ipinahahayag ang aming pagmamahal sa iyo, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa mga pagkakataong tinalikdan ka namin, habang ang sinunod namin ay ang sariling kagustuhan, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Para sa mga pagkakataong nagkulang kami sa pagmamahal, paggalang at pagtulong sa iyo at sa aming kapwa, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong anak na pinakamamahal at hari ng sanlibutan, niloob mong pag-isahin ang tanan. Idulot mong ang tanang kinapal na pinalaya sa kaalipinan ay makapaglingkod sa iyong kadakilaan at makapagpuri sa iyo ng walang humpay. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Propeta Samuel. Noong mga araw na iyon, nagkaisa ang lahat ng angkan ng Israel na pumunta sa Hebron upang makipagkita kay David. Sinabi nila, "Kami laman ng iyong laman at dugo ng iyong dugo. Nang si Saul ang hari namin, nanguna ka sa makawal ng Israel sa pakikipagdigmaan. Ipinangako sa iyo ng Panginoon na gagawin kaniyang hari upang mamuno sa kanyang bayan." Lahat ng matatanda ng Israel ay nagpunta nga sa Hebron at dooy nakipagkasundo sa kanya sa harapan ng Panginoon. Binuhusan nila ng langis si David at kinilalang hari sa Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito. Sa bahay ng poon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem.
Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel, upang magsambahan. Ang hangad, ang puon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, magpasalamat kayo sa Ama, sapagkat minarapat niyang ibilang kayo sa mga hinirang na magmamana ng kaharian ng kaliwanagan. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan ng anak, tayo'y pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Si Kristo ay larawan ng Diyos na di nakikita at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha, sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga nagahari at namamahala, mga namumuno, at may kapangyarihang espiritual, ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya'y una sa lahat, at sa Kanya nasasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Siya ang ulo ng simbahan na Kanyang katawan. Siya ang una, ang panganay na anak, ang unang nabuhay na muli, upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Ipinasiya ng Diyos na ang kanyang kalikasan ay manatili rin sa anak, at inibig niyang ang sandaigdigan ay makipagkasundo sa kanya sa pamamagitan ng anak. Sa pamamagitan ng pagkamatay nito sa krus, nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibak si Jesus ng mga pinuno ng bayan. Anila, iniligtas niya ang iba, iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili, kung siya nga ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos. Nilibak din siya ng mga kawal, nilapitan at inalok ng maasim na alak. Sinabi nila, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. At nakasulat sa ulunan niya sa wikang Griego, Latin at Hebreo, ito ang hari ng mga Hudyo. Tinuya siya ng isa sa mga salarin na kabitin at ang sabi, hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili pati na kami. Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw man ay pinarurusahang tulad niya. Matuwid lamang na tayo ay parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit, ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako
kapag nagahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang dakilang kapistahan ng pagkahari ng ating Panginoong Hesukristo bilang hari ng sanlibutan. Dumating na tayo sa pagtatapos ng isang kalendaryong liturhikal ng simbahan. Kaya sa pagdiriwang natin ngayon, ating nababanaagan si Jesus na ating hari. Siya ang Alpha, siya ang Omega, siya ang simula, at siya din ang wakas ng lahat. Sa wakas ng panahon, lahat tayo haharap sa Kanya. At doon, tayo ay haharap sa Kanya ng sinusulit niya kung ang tunay bang naghari sa buhay natin ay si Jesus. Kaya nga kung tatanungin natin ang ating mga sarili ngayon, sino nga ba talaga ang naghari sa iyong buhay? Hinahayaan mo ba na ang buhay mo ay pagharian ng pag-ibig ng Diyos? O ang mga bagay na pansamantala lamang, ang mga bagay na makamundo lamang, ang naghahari sa buhay mo? Sa ating mga pagbasa ngayon, tayo ay dinadala, inaakay at inaanyayahan na sana mulit-muli ay paghayaan natin na ang Diyos, si Jesus, ang laging maging hari ng ating buhay. Sa unang pagbasa, narinig natin na kinilala ng bayan ng Israel si Haring David bilang kanilang tunay na hari, bilang lingkod ng Diyos na nakapagpapanalo sa napakaraming digmaan. At mula sa kanyang pagkahari, isinilang ang hari ng mga hari. Kaya naman, sa ganitong salinlahi, tunay na si Jesus ay isang ganap na hari, pagkat siya ay mula sa lipi ni Haring David. Pero, ang paghahari ni Jesus ay taliwas kung paanong kinikilala ng mundo ang isang hari. Kadalasan, ang hari ay isinasalarawan natin na mayroong korona, mayroong trono, mayroong setro, mayroong kapa. Pero mababanaagan natin sa ating ebanghelyo kung paanong isinalarawan ang isang hari ng mga hari. Nakabayubay sa krus, nakapako, may korona pero hindi ginto kundi tinik. Mayroong setro sa kamay pero hindi ginto kundi mga pako. Mayroong kapa pero hindi kapang marangya kundi purpur ang ibinalabal sa kanya, tanda ng pangyuyurak ng mga sundalo. Ang haring ito, hindi tulad ng mga ibang mundong hari na naghari-harian, bagkus ang haring ito ay nagpamalas ng pagmamahal, kababaang loob at ganap na paglilingkod. Kaya naman ang paalala sa atin at paanyaya sa atin, kung ang Diyos ang ipinapahintulutan nating maghari sa buhay natin, sana ang buhay natin ay iniaayon natin kay Kristo na ating hari. Siya yung hari na iniisip, hindi yung kapakanan ng sarili. Siya yung hari na hindi dinadala sa kapahamakan na nasasakupan, hindi inaagawan, hindi ninanakawan. Bagkus siya ang hari na nagbigay maging ng kanyang sariling buhay upang iligtas ang lahat sa diwa ng paglilingkod, pagsunod at pagmamahal. At sa ganitong diwa, tayo inaanyayahan bilang kanyang lingkod na matuturi sana tayo magmahal, magmalasakit sa ating kapwa, magtiis para sa iba, at dalhin ang ating kapwa patungo sa ating Diyos. Ang isang Kristiyanong pinaghaharian ni Jesus sa buhay, hindi lamang puro sarili ang iniisip. Hindi lagi mga panandalian at makamundong bagay. Hindi nagnanakaw. Bagkus, nagbibigay ng sarili sa ngalan at sa kadakilaan ng Diyos. Mga kapatid, sa pagdiriwang natin ng Kristong Hari, inaanyayahan tayo ng Diyos. Napapanibaguhin natin sa ating puso na sana ang maghari lagi sa atin, hindi ang sarili, kundi si Jesus.
Dahil darating ang araw, lahat tayo muling haharap sa Kanya. At doon tayo susulitin kung tayo ba ay nag-iisang tunay at ganap na lingkod. Kung sa buhay ba natin, ang Diyos ang naghahari at hindi lamang sarili. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ko kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Natitipon bilang mag-anak ng Diyos. Ngayon dakilang kapistahan ni Kristong ating Hari at Hari ng sanlibutan, tayo maghain ng ating mga kahilingan sa Panginoon para sa mga pangangailangan ng sangkatauhan at ng ating sarili. Kaya naman ang ating itutugon, Panginoon, pagharian mo kami. Panginoon, pagharian mo kami. Para sa simbahan, ang katawan ni Kristo, nawa siya'y maging tunay na kasangkapan ng makaharing paglilingkod ni Kristo sa lahat ng tao sa pagtataguyod ng kapayapaan, pakikipagtulungan at katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, pagharian mo kami. Para sa Santo Papa, mga obispo at kura paroko, nawa patnubayan nila ang bayan ng Diyos sa kanilang pagiging inspirasyon sa kanilang kabanalan, karunungan at lakas ng loob ni Kristo sa mahihirap at mahihina. Manalangin tayo. Panginoon, pagharian mo kami. Para sa mga nagsisikap upang maging buhay na katunayan ang pagiging hari ni Kristo, magtagumpay nawa sila sa kanilang pagsisikap na maghatid ng pagmamahal ni Jesus sa lahat ng kultura at tahanan. Manalangin tayo. Panginoon, pagharian mo kami. Para sa lahat ng nagpapahalaga at namumuhay ng labag sa mga pangaral ni Kristo, nawa, tulad ng nagsisising magnanakaw, makilala nila ang kanilang pagkakasala at maging lubos na tapat kay Jesus, ang tunay nating hari. Manalangin tayo. Panginoon, pagharian mo kami. Panginoon, ibinigay mo sa amin si Jesus para maging aming hari ng habag at pagmamahal. Paginapatin mo kami sa gayong kadakilaang hari at gawin mo kaming mga sugo ng kanyang pagmamahal sa lahat. Isinasamo namin ito sa ngalan ni Jesus na iyong anak na nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen. Panginoon, aming alay, itong alak at tinapay sa altar mo ilalagay. Tanggapin sa iyong kamay, alay namin, aming buhay, bawat galak at lumbay, bawat
at pangarap naming taglay sa palad mo ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin ng mga alay sa ikapagkakasundo ng sangkatauhan, iniluluhog namin ang iyong anak naway magbigay ng mga kaloob na pagkakaisa at kapayapaan sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Hinirang mong tagapaghain ng tanan ang iyong anak na Panginoon ng sanlibutan. Pinadaloy mo sa kanya ang langis ng kasiyahan, tanda ng paghirang mong pangmagpakailanman. Sa paghahaing ginampanan niya sa krus, siya ang dalisay na tagapagbuklod. Siya ang gumanap sa aming pagkatubos. Siya ang sumakop sa sansinukob. Ang kanyang paghaharing lagi sa lahat ay siyang lubusang naglalahad ng iyong kadakilaang matapat upang buhay mo'y sa lahat maigawad. Sa paghahari niya, lahat ay hinahatian sa iyong kagandahang loob at kabanalan, sa iyong dangal at kapayapaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain
sarili ay inihain. Ilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan na laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo.
Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing nagbibigay buhay ay nagsusumamo ang kaisa niyang makapamuhay. Sa kaharian sa langit magpakailanman. Pakundangan sa karangalang sundin ang kautusan ng Haring si Kristo sa sanlibutan sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa ng mga yumao. Panginoon naming Diyos, aming Ama, Ikaw po ang dahilan ng aming pag-iral at sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin sa iyo at nagmamakaawa. Kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng aming mahal na kapatid na yumao na sa daigdig na ito at nananatiling nasa iyong mga kamay. Kunin mo po sila at bigyan ng katahimikan sa iyong kaharian at pakalinisin mo ang anumang karumihan upang sila'y maging karapat-dapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Nasa iyong mga kamay, Panginoon, ang kanilang kaligtasan. Iahon mo po sila sa apoy ng impyerno
at bigyan ng puwang sa iyong kaharian. Magkaroon nawa ng katahimikan ang kanilang mga kaluluwa, gayon din ang kanilang espiritu, at makapiling sana nila ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan at pag-ibig na wakas. Hinihiling po namin ang lahat ng ito sa iyo, kaisa ng pagkakandili ng mahal na inang si Maria at ni San Jose, na patron na mapayapang kamatayan. Amen. Eternal rest grant unto them, O Lord. And let perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko kayo at ipanalangin ang pagpapala ng Diyos. Iligtas nawa kayo ni Kristong Hari ng sanlibutan sa lahat ng panganib at ipalasap sa inyo ang kanyang mapagligtas na pagmamahal. Amen. Tibayan niya nawa ang inyong pananampalataya upang kayo'y maging matatapang na sugo ng kanyang kaharian. Amen. Nawa gabayan niya kayo sa kanya at iakayin kayo sa landas ng kawanggawa at kapayapaan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo na ating Hari. Salamat sa Diyos.